Okay, magandang magandang hapon, gabi, gabi po ulit sa inyo. Hapon po, no, recording po ito. And nasa labas po tayo ngayon para mag-record ng ating para po sa live streaming. Although delay po, play lang po siya, recorded. So pero ila-live streaming pa rin po natin ito mamaya alas 9. Kasi po medyo alis po tayo, nasa labas po tayo, nasa garden po namin sa labas. So kaya medyo maingay po ngayon. Bear with me dahil sa ingay. And like what I said, magkakaroon po tayo ng yung schedule po natin Monday, Wednesday, and Friday. And then Sunday po magkakaroon po tayo ng mensahe po patungkol po sa Word of God. So ngayon po is more on mga sitwasyon na nangyayari po sa ating mundo at sa ating bansa. Katulad ng sinasabi ko, by the way, ako nga pala ang inyong kaibigan na si Kuya Reel na nagpo-podcast, no? At marami pong salamat sa inyong patuloy na pakikinig sa akin, at sana magpatuloy po kayong makinig at hindi po kayo magsawa. Marami po tayong pag-uusapan ngayon, at isa dito yung pag-aangkin ng China sa mga teritoryo po ng Pilipinas. Hindi lamang po yung sa teritoryo ng Pilipinas, bagkus ay buo pong all China Sea, including sa mga parcel po island ng Pilipinas at ibang karatig bansa po natin, katulad po ng Vietnam, Taiwan, even Japan po, no? Kaya po medyo meron pong nagpadala po ng barko ang Amerika para subukan yung freedom of navigation po doon. Kasi naangkin po ng China, no? Ang bawat parcel island, lalo-lalo na sa Pilipinas. Kaya nga nakakapagtaka po dahil tayo napakatahimik po dito. Samantalang ang mismong iba pong bansa na talagang pinaglalaban po itong problemang ito. Sa katunayan, nanalo na po nga tayo dito sa protesta po natin, and still ang walang yan China na to ay patuloy pong inaangkin at hindi po ina-acknowledge pong yung ruling po, na nangyari po, ruling na dapat po talaga sa atin tong yung pinaglaban po natin, na sakop po natin yung especially Spratlys Island po, di ba? Ang hindi ko lang po maintindihan bakit po napakatahimik po natin, at hindi, although nakikita po natin na talagang yung tinatawag na talagang walang habas na pananakop, pag-aangkin sa ating mga teritoryo. Nakakalungkot kasi ang gobyerno po natin ay napakatahimik. At yan po, alam niyo po yung India, yung India po, sige, magkwentuhan po tayo, yung India po, binaban po nila, na balitaan ko po at nakita ko po sa news na ang India po binaba yung mga hotel owners po doon sa India ay hindi nila papayagan na tumuloy doon ang mga mamamayan ng China, at binan po nila, at ito po ang ingay po, pasensya. At ito po yung pinaglalaban po ngayon ng India. Kasi nga po, di ba, nagkakaroon din po sila ng problema sa boundaries nila. At ang China ay masyado agresibo sa pag-aangkin po ng bawat lupa. Ang dami po nilang inaangkin, hindi ko nga maintindihan, hindi sila makontento. Land grabber talaga sila. At hindi po sila nakokontento kung lahat po kiniklaim po nila sa kanila. Ay katunayan nga po ng mga nakaraang taon, sinabi nga po ang Pilipinas daw po ay probinsya ng China. At ang nakakatawa, ang ating mismong presidente ay parang ginawa pong joke yun,
during sa kanyang pagsasalita, at nandun po yung ambassador ng China, natutuwa nga, sinabi niya, wala sigurong masama. Parang sinasabi niya, sige, Philippines is China's province. So nakakalungkot at mismong ating presidente ay sinasabi 'yon, at nagkakaroon tuloy ng lakas na loob ng ang China na na maging lalo agresibo. Sa katunayan, dapat wala po silang pakialam sa mga Parsi Island. Kasi nga, di ba, yung protest po natin, nanalo po tayo. At mga alam mo tayo, mga Pilipino, tayo po'y natural na matatapang. Hindi po tayo duwag. Kung natatandaan niyo po ang ating mga ninuno, yung mga heroes po natin, ito po'y pinaglalaban nila, yung mga sumasakop sa ating bansa. Handa po silang magbuwis at mamatay at magdanak ng dugo para lamang isalba o i-depend yung ating territory, yung ating soberania o sovereignty. They were fighting for our freedom. At hindi po tayo duwag. At napatunayan na po ito sa maraming panahon na pinaglalaban po natin kahit maubos po ang lahi natin. Katulad nila Rizal, nila Andres Bonifacio, nila Gregorio del Pilar, at marami po mga bayani sa ating bansa na talagang nagbuwis ng buhay. Hindi po tayo duwag, Kung meron pong pagsasakop sa atin, kahit po malaking bansa na yan ng China, hindi dapat tayo matakot. Sapagkat nagkakaroon po, ang problema po nito, pag nagpakita po tayo na tayo ay duwag, at nagpakita po tayo na sinasabi natin wala tayong laban. Ito'y pagpapakita ng kaduwagan at pagpapakita na okay lang kaming sakupin. Okay lang na hindi kami lalaban kasi wala kaming laban sa inyo. Ito'y isang argumento o isang pananaw ng hindi po, Ito po'y nakakatakot na pananaw. Na dapat hindi yun po ang hindi ko maintindihan sapagkat subok na po tayong matatapang. Subok na po tayong lumalaban sa mga ganitong pagkakataon. At hindi, alam niyo po, ang Pilipinas subok na rin po na hindi po hindi po sumusuko sa anumang larangan ng labanan. Kaya dapat po hindi po tayo matakot. Ako, sinasabi ko sa inyo, kung tatawagin tayo sa mga panahon na pangangailangan na ito, na lumaban, lalaban tayo. Ngayon po, medyo madilim-dilim po. Yesterday na umulan po ng malakas, sobra pong lakas ng ulan. Kaya nga, nakakatakot kahapon kasi kala ko may buhawi o ipo-ipo sa lakas. Ito po, nasa labas po tayo, sa garden tayo, dito po tayo nagre-record para mamaya po, hapon po ngayon, oras na? Alas 4 na po ngayon. Kaya po maingay po ang ating maingay po tayo sa mga kapiligiran natin. May mga tricycle, may mga batang naglalaro. Maganda to kasi natural daw. Wala akong background na backdrop. Okay? So yun nga po yung sinasabi ko, dapat po hindi tayo matakot, maging matapang po tayo. Ang China kasi, katulad niya, sinasabi, may mga restaurant, may mga establishment na tinayo dito ang China. Ayan. May mga establishment po dito na tinayo ang China. Katulad ng mga restaurant at iba pa pong facilities. Na ang nakakapagtaka, hindi po tayo pwedeng pumasok sa restaurant nila at pinapaalis po tayo sa sarili nating bayan at sa sarili nating bansa. Dito lang sa Pilipinas, ginagawa ito ng Chinese, Kaya nga kung tayo ay talagang matatapang, kaya nga sinasabi ko dapat hindi na natin tangkilikin yung mga produkto ng China, galing sa China. At kung sino mang may lakas ng loob, katulad nga, may lakas ng loob ng mga restaurant dyan, na talagang kung kayo mga Pilipino, mas mabuti rin na gawin nyo yun sa kanila. Lahat ng Chinese. Ibig sabihin, pag sinabi mong Chinese, ito yung mga galing sa China. Kasi meron kasi talagang Chinese na Filipino Chinese. So,
Pasensya na po kayo ulit. Ano po lumabas po tayo kanina at medyo uulan po kasi nagdidilim at mababasa po yung laptop natin sa camera. So nag-decide na akong pumasok po ngayon. Katulad ng sinasabi ko, ngayon po ay delay po ito. And what I mean delay, recorded lang po, no? Katulad ng sinabi ko, no, yung pinsan ko nga, mga Chinese yan. Pero kasi, sila, Filipino-Chinese, hindi po sila yung mga tipong Chinese na galing sa China talaga. Dito po sila pinanganak. So, wala tayong problema doon. Ang tinutukoy po natin, yung mga Chinese na galing po doon sa China, na pinayagan po ditong magkaroon po ng mga businesses, katulad ng restaurant. Ang problema, itong businesses nila, katulad ng restaurant, grounded po ang mga Pilipino Ayaw po nilang papasukin. Sa sarili mong bansa, sa sarili mong bayan, ayaw nilang papasukin yung mga Pilipino. Anong klase yan, di ba? At yun po yung mga nakakasama na loob. Pero, sa atin dito, yung mga restaurant natin dito, pinapayagan po nilang pumasok ang mga Chinese, itong mga Chinese nationals. And sana nga, kung sino bang malakas ng loob dyan, subukan naman nila na, iba nila yung mga galing sa China, no? Kasi ito yung malalakas ng loob ilang beses na ako nakakita sa TV, sa YouTube, na sila pa ang malalakas ng loob. Hindi ko alam kung bakit sila ganong kalakas ng loob nila. Talagang parang inaangkin nila na ang Pilipinas ay ang probinsya ng China, no? And katulad ng iba, katulad ng sinabi ko dito sa ibang bansa katulad sa India. Meron po sila ngayon na policy o hindi policy ng gobyerno pero nagkaisa-isa ang mga may-ari ng mga budgeted hotels na hindi nila patutuloyin ay yung mga Chinese nationals at ibaban po nila at doon sa establishment po nila ay hindi nila papayagan na tumuloy ang mga Chinese nationals. So, marami po ito, marami po silang mga grupo na hotels, no? At nakakapagtaka, kaya po nilang gawin ito. Tayo po medyo wala tayong pagkakaisa pagdating sa ganyan. And alam po natin na marami pong problema ang dinulot po nitong Chinese virus na ito. CCP virus. Sa akin lang kasi, katulad ngayon, yung paghihigpit nila sa Hong Kong, yung pag-implement nila sa itong tinatawag na Hong Kong National Security Law, which talagang naging reason para supilin o tinatawag nilang magkaroon at patayin yung press freedom, itong freedom of expression. Yung pagrarally nga po nila, ang dami nga pong hinuhuli. Kasi itong National Security Law na to ay pagpapatahimik sa mga mamamayan ng Hong Kong. Ang problema sa batas nilang ito, yung sa Section 39, na ini-extend po nila yung batas nila hanggang dito po sa mga foreigners o sa mga bansa na katulad natin sa Amerika, na pwede po nilang gawan ng paraan o gawan ng kaso at pwede nilang dalhin yun sa China upang sabihin na ikaw ay naka-offend sa kanila o meron kang hatred sa CCP o sa China. Yun po yung problema sa kanilang batas ngayon na gustong i-implement o na-implement na sa Hong Kong. Yung 29 yung Section 29 nila ay sinasabi na pag naka-offend ka. So, ibig sabihin, katulad ko, once na katulad ko, kung sunari, may sinabi ako against sa China at sinabi nila, nag-decide sila na I'm offended them. And then, of course, kung meron mga extradition clause sa ibang bansa, pumunta ako sa Iran o sa anumang bansa na may ganong agreement, at pumunta rin ako sa Hong Kong, pwede na nila akong damputin at doon litisin. Magkaroon ako ng trials. Bibigyan nila ako ng
sa China, but we all know that the Chinese law, pag na-convict, nagkaroon ng trials doon, we are sure that 99.9% you are convicted. Yun po yung problema sa China, di ba? Ang problema dito parang, anong pakialam nyo sa aming bansa? O anong pakialam nyo, nag-extend kayo ng batas ninyo, sakupin yung mga bansa. Mananakop na nga kayo ng mga teritoryo, gusto nyo pang pati batas ay sakupin nyo rin may mga iba't ibang bansa. Di ba? Alam nyo po, mga ano kayo no? Hindi ko alam kung ano yung utak meron kayo. Sa bagay, Communist Party kayo Communist kayo di ba? Ganyan talaga ang pag-iisip ng mga komunista. Ano sa kayo, tinatawag authoritarian. Gusto nyo kayo naghahari sa mundo. Kaya nyo ini-implement. At gusto niyo rin sakupin ng mga teritoryo. Yung Parcel Island po nga namin, di ba? Ginagapang nyo na No, ang problema, masyado po kaming tahimik. Masyado tayong tahimik sa pagdating sa mga ganitong bagay. Hindi ko po alam kung bakit, no? And dapat po tayo po hindi duwag. Hindi po tayo katulad ng sinasabi nila. Tested po tayo. Pinakita na po natin sa iba't ibang panahon kung paano nakipaglaban po ang ating mga ninuno. Kung paano po pinaglaban yung mga national heroes po itong heroes po natin upang magkaroon tayo ng kalayaan. Marami pong nagdanak ng dugo sa panahon ng Kastila, sa panahon ng Amerikano, sa panahon ng Hapon. At marami pong namatay dito upang ipaglaban lang ang sovereignty ng ating bansa at ang kalayaan ng ating bansa. Ngayon, hindi tayo duwag. Huwag natin sabihin na hindi natin kaya to. Huwag natin sabihin na mamamatay lang tayo. Kasi binibigyan natin ng idea ang China na, sige, duwag pala yung mga yan sakupin na natin yan. Di ba? Wala, unti-untiin natin yan. Yun nga po. Yun ang problema sa atin. Pero tayo mga Pilipino, pinatunayan na natin na hindi tayo ganon. Hindi ganon ang ugali natin. Alam natin, pag binigyan tayo ng sandata at binigyan tayo ng pagkakataong lumaban para protektahan ang ating bansa, lalaban tayo. Hindi tayo duwag. At alam din yan ng mga nasa military, no? Alam nila na lalaban at lalaban tayo kasi napatunayan na natin yan. Nung nilabanan natin yung China. Maraming hindi po nakakaalam yan, no? Natalo po natin ng China nung pinadalat po tayo ng UN. Nung nalimutan ko, no? Siguro i-discuss natin yan sa mga ibang panahon. Hindi po tayo umaatras. Kaya bilib na bilib nga ang mga Amerikano sa atin di ba? Alam nila na hindi tayo umaatras at alam nila na matatapang tayo. Ganun po. At pag nagkaisa po tayo, wala silang laban. Kaya wag nating sabihin na tayo hindi lalaban. Pangalawa, hindi naman nila kayang basta-basta nila sakupin tayo kasi may mga treaty tayo Meron tayong mga agreement sa ibang bansa. Pag sinakop tayo at ginera tayo, tutulungan tayo ng ibang bansa dahil part of it sa treaty na yon ay kailangan tulungan tayo, di ba? Ang Amerika madalas naman ganyan tumutulong sa atin. At hindi totoo na ang Amerika ay may intensyon na sakupin din tayo. Ang China lang ang may ganyang ugali. Wala panahon na yan, wala na yung ganyan ng idea, wala nang pag-iisip ganyan ng ganyan ang mga Amerikano. Ang China ang napakadelikado. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung malakas ang loob nyo, huwag kayong matakot. Di ba? Yung mga yan, wala yan. Ano rin yan, mga duwag din yan. Di ba? Kaya huwag kayong matakot sa paglaban dyan. Ang nangyayari kasi, nagkakaroon silang idea para sakupin ang Pilipinas. At unti-unting gapangin ang mga teritoryo natin. Na minsan, dahil sa iniisip nila na tayo duwag, at iniisip natin na ayaw nating mamatay, iniisip kasi natin na ayaw nating lumaban, yun ang ginagawa nila. Nagte-take advantage sila sa ganong mga salita, sa ganong pananaw, lalong-lalo na ng ating mga leaders. Yun po yun ang masakit dito, no? Sige po, sandali lang po at magbe-break lang tayo kasi nga medyo mamamatay po yung computer natin Sandali Sige po.
Sige po magpatuloy po tayo. Ayun po, no? Wala po sa lahing Pilipino ang takot. Lalong-lalo na kung ang may kinalaman po sa pagsasakop sa ating mga teritoryo. Napatunayan na po natin yan sa mga nakaraang giyera, yung pagsasakop sa atin. Nananatili tayong matatag at nananatili tayong matapang na labanan lahat po yung mga bagay na ito. Ayun po, no? Ito, di ba? Dinala po itong COVID. Di ba? Sila po may dala nito eh. Galing sa China. Alam niyo po, alam ko sasabihin niyo, lalong-lalo na mga DDS, di ba? Wala akong problema sa presidente kasi sa katunayan, mga last talagang tuwan-tuwa ako sa kanya, pinagtatanggol namin siya. No? Pero sana maintindihan niyo rin, especially sa mga DDS, sasabihin niyo na, kasi marami ako nakikita mga ngayon, dahil sa sinabi ng Pangulo, mga China na rin sila, no? Marami na silang dinidepensahan nila ang China laban sa Amerika. Pinaglalaban na nila yung dalawa eh. So, ang dami ko nakikita ngayon mga comments sa Facebook, sa social media, na talagang pumapabor na sila halos lahat sa China. Dahil nga sa sinasabi ng ating Pangulo. Pero sa totoo lang, iba po mag-isip ang mga komunista. Hindi po yan dapat pagkatiwalaan, no? At sinasabi pa nga nila, nakikita po, sige, ikaw yung lumaban, kumuha ka na ng baril, puntahan, sumugod ka na sa China. Hindi ganun yun. Ang ibig sabihin dito, pag nag-declare ng gera ang gobyerno, at sabihin nila, lalaban tayo, lalaban tayo. Yun yung ibig sabihin doon. Huwag niyong gawing pilosopo ang mga usapan na ganyan. Diba? Kasi yan para lang sa mga pag-uusap na yung mga hindi nag-iisip, diba? So hindi. If things getting worse or may mga bagay na dapat tayong ipaglaban natin. Ipaglaban natin lahat ng ating karapatan, lalong-lalo na sa mga mananakop. Okay? At katunayan, pangalawa nating pag-uusapan, itong COVID, no? Ng mga nakaraang episode o nakaraang programa natin, sinasabi ko huwag kayong matakot. Meron nga dito ina-accuse nga si Gwen na may COVID, pati yung mga kanila mga kasamahan sa gobyerno sa Cebu mismo na may COVID. Si Gwen kasi is very open and very vocal regarding sa pagpapaluwag sa lockdown. And isa sa mga siya sa hindi naniniwala sa tinatawag na yung mortality rate or fatality rate. Kasi alam niya na mababa lang. Kasi nga kung merong po silang recorded data na sinasabi na mataas po yung kaso ng tuberculosis, yung seasonal flu, at iba't ibang sakit. At ang kanilang kaso sa COVID na namatay, hindi yung bilang, ay mababa lang po. Ang alam ko, 11 lang po di ba? Ilan po ang population ng Cebu. Even here sa buong Pilipinas, 1,000 o maybe magto-2,000 na pong patay o 2,000 na yata. Mamaya, titignan ko yung record. Pero kung sa total population po natin, napakaliit po nun. Katulad ng sinasabi ko, noong 2017, 6,000 per month po ang namamatay sa seasonal flu. Ito yung common. Ito yung mga, ito nga, yung flu, na iniinuman natin ng BioFlu o ng mga anti-flu, di ba? 6,000 pala namatay dyan noong 2017 per month. At ang affected dito, mga bata, hindi matatanda. Based doon sa recorded, doon sa nakita kong data. Samantalang, kung ikukumpara po natin, i-average po natin per day, tandaan nyo ito, 6,000 per day ang seasonal flu. Pagdating po sa COVID, ngayon, sa data po natin, lalabas lang po, nasa 200 plus per month ang namamatay, no? Sa COVID. Ang sabi nila, ang iniiwasan dito yung, yung overwhelm sa hospital, baka mapuno na. Pero according to kay Harry Roque, hindi daw totoo, fake news daw 'yun,
So sinasabi niya na hindi daw hindi totoong occupied na lahat yung mga ang dami pa daw reserba ng mga beds para sa mga COVID. Actually, di ba sinabi ko nga nandiyan yung PICC, meron diyan sa Rizal Memorial Complex sa Pasay, meron din tayo sa meron din yata tayo sa Subic. So, ang dami pa pong bakante, no? Ang nga lang po dito is yung pagbibilang kasi natin. Ito tandaan nyo. Kahit ano pong virus, talagang nakakahawa po 'yan. Kaya nga sa totoo lang pag tines mo lahat ng tao kung sino may sipon o kung sino meron ngayong seasonal flu, marami rin 'yan. Kaso lahat po ng since na kahit seasonal flu yan, naka-record na yan sa palagay ko nire-record na nila, suspected COVID ka na agad. Kaya dumadami. And yun po ang nagiging record din, yun din nagiging problema kahit sa ibang bansa. Kahit po sa Amerika, nire-record nila yung mga sakit o yung mga namatay sa COVID. Yun po yung nagiging problema. Kasi nga, yung agenda ano ba gusto nilang mangyari? Kasi gusto nga nilang masira yung ekonomiya natin. Hindi po yung gobyerno po natin Yung behind that, kung sino po yung naglakas ng yung nagpakalat nitong mga fear-mongering na to. Kasama dyan yung mainstream media, yung CNN. Di ba? Sandali lang po Okay, tuloy po tayo, no? Yun nga po, no? So, marami pong no? Marami po talagang sakit na dinadanas natin. Sabi nga ni Rocky, sayawan. Medyo na nga siya, no? Sayawan, kasi nga, affected kasi yung ekonomiya natin. At marami na rin pong nahihirapan, no? Kailangan magbukas. Yung sayawan, ibig sabihin, let's open the economy. Let's open our businesses. And make sure that parang magtiwala tayo sa tao. Hindi na to yung mandatory, no? Na ibig sabihin, sayawan, so mag-social distancing, maglagay ng face mask para makaiwas sa sakit. Okay? Yun po yung mangyayari. And by the way, ito pa yung kinatatakot ng ibang tao. Pag talagang ang mga pulis umabuso, minsan hindi mo makontrol Siyempre, yung nasa taas, hindi naman nila nakikita lahat yan Katulad si Howie Soberino, di ba? Uminom ng tubig. Common sense Uminom ka ng tubig para siyempre, pag inom mo ng tubig, kailangan mo ibaba yung face mask mo. Ang ginawa, hinuli. Dahil hindi daw naka-face mask. Sa totoo lang, makikita mo sa video, sa TV, talagang uminom siya, no? Kiniklaim ng mga pulis na to, itong barangay na to, na hindi daw naka-face mask. Okay? Siyempre, inom ka. Paano kayo inom? Minsan kasi exaggerated Masyado yung nyo Hindi kayo nag-iisip no? Minsan, alam niyo yun? And then, sabi nga ni Howie Severino, nung dinala siya doon sa pinaka, para mag-seminar sa kanila dahil nahuli sila. Nakita nila, ang daming nahuli. Ang problema, mas gathering lumabas. Ang dikit-dikit sila, nag-uusap, yung iba walang face mask. Ibig sabihin, dapat bawal yun. Sila yung nagpapa-implement ng batas, tapos, ang gagawin nila, ganun din nila. Di magkakahawahan din yun. Kung gagawa ang manguhuli kayo, siguraduhin nyo tama din ang paglalagyan nyo. Huwag kayong gago. Di ba? Tatapang yung mag-implement Pero pagdating doon, makikita mo, sinabi ni Howie Severino, ang dami pala doon na nag-uusap at nagdikit-dikit na walang iba, walang face mask. Mag-implement kayo ng tama. Kung gusto niyo talagang pag-anuhan kayo, pagkatiwalaan kayo. 'Di ba? Ang hilig niyo manghuli, ang hilig niyo Tapos 1,000 per yung mauhuli, 'di ba? Ang laki din 'yan. Hindi ko alam kung ginagawa niyo 'yan para sa huhulihin niyo ba talaga? Kung talagang desidido kayo manghuli,
Wala namang problema yan eh, kung tama yung ginagawa nyo eh. Kaya nga sinasabi ko, minsan yung batas na yan, pag sila gumawa, okay lang eh. Pero pag yung ibang tao, ng mga ordinaryong mamamayan, walang ano, kahit anong reason out mo eh, kahit anong sabihin mo eh. 'Di ba? Minsan nakakabwisit na eh. Samantalang babayad kami ng tax. 'Di ba? Huwag kayong maging gamol, huwag kayong matapang diyan at ayusin niyo yung tamang trabaho niyo. 'Di ba? Yun naman po sana medyo nainis. Minsan nakakaawa din po yung maliliit. Nakakaawa po yung walang pampiyansa. Nakakaawa po yung ano, kasi ito, yung panghuhuli niyo sa walang face mask. Lalo na kung hindi totoo. Mahirap po yan. Talagang ano yan, no? Kaya nga nakakatakot tong ano eh. Tong i-implement na to eh. Sana ang mahuli din yung mga yan nagpapa-implement na yan na mali. Sana may ganun. Sige po, marami pong salamat at aalis pa po ako.